Magandang hapon. Narito na ang PIA News Cordillera. Bilang tugon sa epekto ng nagdaang bagyong Bising at sa habagat, nagbigay ng relief assistance ang DSWD sa pamamagitan ng SWAD Benguet sa mga apektadong residente ng Akupan, Birak, Itogon, Benguet. Nitong July 8, nagdala ang team ng 110 family food packs, 100 bottles of water, 52 hygiene kits, 5 kitchen kits at 5 family kits sa Camp 11 residents. Nitong July 9 ay nagpatuloy ang distribusyon sa Camp 11 at Camp 3, kung saan karagdagang 238 family food packs, 133 bottles of water at 4 hygiene kits ang ipinamahagi sa mga apektadong pamilya. Nagpapatuloy naman ang pamamahagi ng food and non-food items sa pakikipag-ugnayan ng mga kawani ng barangay representatives. Samantala, ngayong National Disaster Resilience Month, muling ipinaaalala ng mga kinauukulan ang kahalagahan ng kahandaan at katatagan. Thanksgiving at ritual isinagawa sa Office of Civil Defense Cordillera, si Franco Sangil para sa report. Sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo, muling binigyang diin ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat ahensya at sektor para sa pagkamit ng matatag na komunidad. Nitong July 9 ay isinagawa ng Office of Civil Defense ang Thanksgiving at Cultural Ritual bilang bahagi ng obserbasyon ng National Disaster Resilience Month. Sa temang kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan, pinasalamatan ni OCD CAR Regional Director at Cordillera RDRRMC Chairperson Albert Mogol ang lahat ng stakeholders sa patuloy nilang pagsuporta at pagsusulong ng disaster-resilient communities sa rehiyon. Ito ay alinsunod din sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bagong Pilipinas. As we mark this important month, let us renew our commitment to disaster preparedness, safety, and resilience. Let us take pride in our collective achievements, learn from our experiences, and continue to strive for a future where every Filipino is equipped and empowered to face the challenges that may come our way. Together, let us live out the spirit of kahandaan, kaligtasan at katatagan, preparedness, safety, and resilience. Ipinaalala rin ng mga kasapi ng Cordillera RDRRMC ang kahalagahan ng kaandaan sa anumang sakuna, kasabay ng kanilang commitment para sa pagkamit ng matatag na komunidad. The DILG remains committed to supporting our LGUs through capacity building programs, technical assistance, and continuous coordination, because true resilience is not just about recovering from disasters. It is about preparing for them long before they strike. As frontliners in social protection and disaster response, DSWD CAR reaffirms our unwavering commitment to serving with compassion, urgency, and efficiency. As a DepDev, we believe that economic development and sustainable development hinges or nakaangkla po sa ating katatagan, resilience. Kasi nakita po natin na kahit ano pong kabilis ng paglago ng ating ekonomiya nung COVID-19 pandemic, nakita po natin kung gaano kabilis din natin itong mawala. At kung sino ang pinaka-vulnerable ay ang ating mga kababayan. Sa naturang selebrasyon ay kinilala rin ng mga outgoing regional directors at commanders sa rehiyon. Ang selebrasyong ito ay paalala na ang katatagan ay hindi lamang nagsisimula sa mga plano at pulisiya, kundi sa sama-samang pagkilos ng bawat isa. Bawat segundo, mahalaga. Ako si PIA-TSU Intern Franco Sangil para sa PIA News, Cordillera. Binibigyang halaga ng Office of Civil Defense o OCD ang kahalagahan ng risk communication.
Upang mapalakas ang risk communication sa rehiyon, ay nagsagawa ang OCD CAR ng risk communication training para sa mga kasapi ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council mula July 8 hanggang 10. Nagsilbing speaker dito ang mga eksperto mula sa OCD Central Office, iba pang OCD Regional Offices at PBOX. Ayon kay OCD CAR Regional Director Albert Mogol, mahalaga ang nasabing training lalo na sa pag-iintindi ng panganib at pagpapagaan sa epekto ng mga kalamidad. Yun po yung napaka-importante. We have to understand the risk and then communicate this risk. Importante. Pag alam mo na yung risk, you have to communicate this risk and do something about this risk to reduce our vulnerability. Para magkaroon tayo ng resilient community. Ngayong madalas maranasan ang pag-ulan, nagpaalala ang mga health authorities ng ibayong pag-iingat, lalo na sa hand, foot, and mouth disease. Karagdagang detalye mula kay Nicole Yvette Tique. Nagpaalala ang Department of Health Cordillera ukol sa mga hakbang upang maiwasan ang hand, foot, and mouth disease o HFMD, lalo na ngayong nararanasan ang madalas na pag-ulan. Ang HFMD ay isang common viral illness na ang pangunahing naaapektuhan ay ang mga bata. Ang reason naman kung bakit siya naitala dito sa July, month of July, is because ito yung pag-start ng classes. So it serves as an awareness sa ating mga school children, yung mga parents natin, yung mga parents ng school children na ma-avoid ang mga ways on how to avoid yung ating hand, foot, and mouth disease. And dun din, during the rainy season, karaniwan dito sa Philippines, rainy season na ang July. So, doon usually tumataas ang hand, foot, and mouth disease. Kaya, very relevant siya during this month of July. Ilan sa mga sintomas ng nasabing virus ay ang pagkakaroon ng lagnat, mga singaw sa bibig, pananakit ng lalamunan, at mga pantal sa kamay, paa, at bibig na maaaring tumagal ng 7 hanggang 10 araw. Dahil dito ay binibigyang diin ang kahalagahan ng kalinisan, kalusugan, at pagkakaroon ng kaalaman patungkol sa HFMD. Stay informed, stay healthy, stay clean. So for HFMD, let's beat it. Ipinapaalala rin ng DOH ang maagang pagpapatingin sa doktor kapag may nakitang sintomas at ang pagpapatupad ng preventive measures upang maprotektahan ang mga bata at komunidad. Nagpaalala rin ang ahensya na pagtuunan ng pansin ang resistensya at kalinisan sa katawan upang makaiwas sa anumang uri ng sakit. Tandaan, bawat buhay mahalaga. Ako po si PIA TSU intern Nicole Yvette Tique para sa PIA News, Cordillera. Sa pagdiriwang din ng Nutrition Month ngayong Hulyo, ipinapaalala ng mga ikinauukulan ang papel ng bawat isa para sa pagkamit ng tamang nutrisyon. Ayon sa Department of Health, ang nutrisyon ay karapatan. May report si Jose Antonio. Binigyang diin ng Department of Health ang kahalagahan ng kolaborasyon at pagkakaisa para sa pagkamit ng seguridad sa pagkain at nutrisyon. Sinabi ng Candice Salimbay, nutritionist dietitian ng DOH CAR, na kailangang magkaisa ang mga kinaukulan para mapaunlad ang kasalukuyang nutritional status ng rehiyon at ang akses sa pagkain. Aniya, kabilang nirito ang commitment para sa implementasyon ng Philippine Plan of Action for Nutrition 2023 to 2028. Of course, itong theme din natin, ini-stress niya yung urgent call for all our various stakeholders to come together and do something on this food and nutrition security. So, sinasabi din dito na this is actually a right. It is a right, it's not a privilege na kung sino lang yung may pera or sino lang yung mayaman, sila lang yung may access ng nutritious and safe food. So this is one way of calling all our stakeholders to do something about this through our Nutrition Month theme. Paliwanag ni Salimbay, ang pagkakaroon ng mga Pilipino ng akses sa sapat, ligtas,
at masustansyang mga pagkain ay nakakatulong para magkaroon sila ng malusog at produktibong buhay. Ano nga ba ang food and nutrition security? So pag nakita natin dyan sa slide is dapat whole year round na meron tayong access sa safe, nutritious, and sufficient na pagkain para at least mas maganda ang kinabukasan nga. And para rin masabi nating mas secure is dapat available, accessible yung may nakukuha tayo, nutritious, at syempre dapat ligtas, and stable siya over time. In short, dapat lahat ng Pilipino or each Cordilleran sa lahat ng araw, lahat ng taon may access sa sapat, ligtas at masustansyang pagkain, at ito yung nakakatulong para magkaroon ng malusog at produktibong pamumuhay. Muli niyang idiniit na ang masustansyang pagkain ay hindi pribilehiyo kundi karapatan. Matatandaang ang buwan ng Hulyo ay Nutrition Month. Ang tema ngayong taon ay ang food at nutrition security, maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin. Ang sapat, masustansya at ligtas na pagkain ay karapatan ng bawat mamamayan ng Cordillera, kaya naman patuloy nating paigtingin ang kahalagahan ng nutrisyon ng bawat isa. Nutrisyong sapat para sa lahat. PIA TSU Intern Jose Antonio para sa PIA News, Cordillera. Mas napalawak pa ang kaalaman ng mga local government units sa Cordillera sa isinagawang web content management using WordPress noong July 7 sa DICT Compound, Baguio City. Layunin ng nasabing programa na mabigyan ng angkop na kaalaman ang mga LGUs ng practical knowledge and tools upang mapatakbo nila ng maayos ang kanilang official websites. Sa programang ito ay masisiguro na timely, accurate at accessible ang impormasyon na natatanggap ng komunidad. Kabilang sa naging paksa ang government web policies, accessibility standards, content management using WordPress, performance optimization via secure hosting platforms. Naging matagumpay ang nasabing training sa pagtutulungan ng DILG Cordillera Administrative Region at ng Department of Information and Communication Technology Cordillera. Patuloy na sinusulong ng Department of Tourism o DOT ang Community-Based Farm Tourism Initiative upang may panatili ang sustainable tourism lalo na sa local tourism industry. Kamakailan lang ay nagtungo ang mga kawani ng DOT CAR, World Vision Korea at World Vision Philippines sa Barangay Silan, La Trinidad, Benguet upang masiyasat ang iba pang hakbang para mapaunlad ang turismo sa lugar. Ito ay sa ilalim ng programang JUR Project kung saan tinitignan ng iba't ibang oportunidad ng local tourism site para sa product development, community-based livelihood at pagpapaganda ng visitors experience. Ang DUR ay salitang Korean na tumutukoy sa tradisyonal na sistema ng collective farming and labor sa mga rural communities. Ito ay sistema kung saan nagtutulungan ang mga tao sa isang komunidad sa mga farming tasks at pagbabahagi ng resources at labor upang mapadali ang trabaho. Katumbas ng kulturang ito ang bayanihan system. Kabilang naman sa binisita ang isang coffee farm, organic farm at grupo ng mga local beekeepers. Magkakaroon ng potential na livelihood opportunities ang ilang women's organization sa Balakbak, Kapangan, Benguet. Sa idinaos na form open to opportunity, a women's baking workshop training noong July 5 sa Gov. Bado Dangwa Agro-Industrial Schools ay natuto sa pag-bake ng sweet potato cake, cupcakes at chiffon cake. Ang 25 ng miyembro ng SODO Parents Organization, Person with Disabilities, Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Women's Organizations. Pinondohan ng lokal na pamahalaan ng Barangay Balakbak ang nasabing aktibidad bilang pagpapakita ng suporta para sa women's empowerment at skills development. Nagbigay naman ng Department of Labor and Employment ng mga baking equipment para sa nasabing training. Nagpasalamat naman ang mga partisipante ng nasabing programa. Nagsagawa ng monitoring ang National and Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o LCAC para sa dalawang Farm to Market Roads o FMR projects sa probinsya ng Abra noong July 8.
Ang mga proyekto ay napondohan ng 5 million pesos sa pamamagitan ng Support to Barangay Development Program, Local Government Support Fund o SBDP-LGSF. Ang SBDP-LGSF ay isa sa mga programa ng gobyerno na naglalayong iparating ang mga pangunahing serbisyo at pag-unlad upang matulungan ang mga komunidad na apektado ng terorismo. Sa pagtatapos ng 250-meter FMR ay magkakaroon ng municipal link ang sitio Lamawan at Gayaman sa Barangay Bazar kung saan mahigit 40 na pamilya ang magbebenepisyo. Magbibigay naman ng mas maayos na akses sa sakahan ng mga local farmers at mas magandang daan para sa mga estudyante ng Saladpadan Barrio Elementary School, ang 260-meter na FMR sa Barangay Salapadan Barrio. Sa ngayon ay nasa 30% na ang completion rate ng nasabing proyekto. Libu-libong mga magsasaka mula sa Abra ang nakatanggap ng cash assistance mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance ng Department of Agriculture. Kabuuang 1,490 rice farmers ang nakatanggap ng 7,000 pesos na financial aid sa RCEP-RFFA Caravan Distribution na ginanap sa Abra Sports Complex noong July 8. Ipiniliwanag ni DA Abra Rice Team Leader Maricel Marafo na layunin ng RCEP-RFFA program na suportahan ang small rice farmers na apektado ng rice tarification law. Mula sa excess collections ng rice importations ang pondo ng nasabing programa. Patuloy ang pagsasagawa ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project ng iba't ibang programa upang matulungan ang mga komunidad. Isa na rito ang Badodang Wagilayon Farm to Market Road na hatid ay ginhawa sa mga residente ng Tabuk City, Kalinga. May ulat si LV Estacio ng DAPRDP Cordillera. Masiglang ibinahagi ni Luz Biminda Valderrama ng Barangay ng Bukayan ang mga pagbabagong hatid ng Badodang Wagilayon FMR na binuksan noong September 30, 2020. Anya, mas madali na ang pagdadala ng produkto at mas naaabot na ngayon ang serbisyong pangkalusugan. Dagdag pa niya, mas napadali na rin para sa mga residente ang pagpapatayo ng mas maayos at matitibay na tahanan. Nagdakkidakkilin iti kasla nga naitulong namot daytoy nga kalsada nga in project iti PRDP kadagiti amin nga tattao ditoy hanlang nga dagitoy tattao ngay ditoy barangay ng Bukayan uray pa iti nearby barangay kasla kumati agapo ti Dugpa agapo iti Gilayon amin dagitoy kasla ngay nga nalakaandan aminan ka dagitoy nga mabalindan nga mailaklakop. Ang mahigit 10 kilometrong FMR ay nakapagtala bilang pinakamabilis na natapos na PRDP FMR sa bansa. Ito'y mas maagang nakumpleto sa nakatakda nitong target na petsa ng pagkumpleto. Hindi matatawaran ang epekto ng pag-improve ng Badodang Wagilayon FMR sa buhay ng mga mamamayan ng Tabuk City. Nagdakkel mo't ati nag-improve nan. Uray pa'y kadagiti no ada dagiti masakit. Pagbiit mo lang nga ipan-ijay hospital, ipagbiit mo lang nga ipan-ijay pakaagasan da kasjay. Kinkastamot apo kadagiti pagbiagandan kadagiti balbalay da makita mo ngay nga talaga ngay nga at least dagi marigrigatan idi nga makabalay nalakadan nga makabalay tatan. Sa ilalim ng DAPRDP, mayroon ng 8 natapos na proyekto sa Kalinga, kabilang ang 5 FMR at 3 enterprises. Sa kasalukuyan, isinasagawa ang pag-improve ng 2 pang FMR sa ilalim ng DAPRDP Scale Up. Enabling communities, expanding opportunities. Inaasahang mapatataas pa ang ani at mapapabuti ang kalagayan ng mga magsasaka sa Tabuk City, Kalinga. Ito ay matapos mapaunlad ng National Irrigation Administration Cordillera ang Badodangwa Communal Irrigation System sa Barangay Badodangwa ngayong lamang Hulyo. Kabuuang 65 hektarya ng sakahan ang masiserbisyuhan ng nasabing programa kung saan makikinabang ang 70 na magsasaka. 7 mula sa 65 hektaryang sakahan din ang na-restore. Kabilang ang programa sa Restoration of Communal Irrigation System ng NIA na may layuning suportahan ang produksyon ng palay at tiyakin ang sapat na supply ng tubig ng magsasaka sa komunidad.
Binuksan na ang modernong Bulanaw Public Market sa Tabuk City, Kalinga. Opisyal na binuksan ng Tabuk City ang modernized na Bulanaw Public Market noong Lunes, Hulyo 7, 2025. Ang proyekto ay sinagawa sa ilalim ng partnership ng lokal na pamahalaan ng Tabuk at ng pribadong kumpanyang XRC Developers Incorporated. Dahil sa modernization, ang Bulanaw Public Market ngayon ay maganda, malinis at maayos na. Ang bagong public market ay may wet at dry sections, food hub, integrated transport terminal, air-conditioned at inclusive na pampublikong palikuran at lugar para sa mga ambulant vendor. Ani Tabuk City Mayor Darwin C. Estraniero, ang proyekto ay patunay na ang Tabuk City ay isang attractive business destination at nangako na ipagpatuloy niya ang pagpapahikayat sa mga investors na mamuhunan sa lungsod. Because we believe and we value partnership and innovations are welcome, and of course businesses can thrive in our city. So the opening of this public market is a strong indication that our efforts are bearing fruits. Okay, and it's also an indication that Tabuk City is a prime destination for investment where businesses can see economic potential. Ang susunod na yugto sa improvement ng nasabing public market ay ang pagtatayo ng isang community mall na inasahang magdadala ng tax revenues sa lungsod at makapagbibigay ng job opportunities sa mga Tabukenyo. Sinabi ni XRC Developers Incorporated Chairman Alexander Cruz na naghahanda na sila ngayon para sa pagtatayo ng mall at maaari itong matapos ang construction sa loob ng 18 buwan. Mula sa PIA Kalinga, Rod Asurin para sa PI News, Cordillera. Patuloy na nagsasagawa ng hakbang ang iba't ibang sangay ng gobyerno upang matulungan ang mga disadvantaged at displaced workers. Sa pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan ng Mountain Province, Department of Labor and Employment at Municipal Local Government Unit ng Bontoc ay natanggap na ng 482 na benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced o tupad program ang kanilang payout wages noong July 8. Bawat individual ay nakatanggap ng 7,050 pesos bilang sahod sa kanilang 15-day community-based work. Ang tupad ay para sa mga informal sector workers, underemployed, self-employed o displaced marginalized workers, at mga naapektuhan ng kita dahil sa COVID-19 pandemic. Layunin nitong makapagbigay sa kanila ng emergency employment o magkaroon ng pagkakakitaan upang kahit papano ay makabangon sila sa krisis sa ekonomiya. 5 pamilya mula sa munisipyo ng Lagawe sa Ifugao ang nabigyan ng tulong ng Lagawe Municipal Police Station. Sa programang Pangipaptok Yan Naminhod Hibim-Muble ng Lagawe MPS, nabiyayaan ang mga pamilya ng assorted grocery items noong July 6. Ang isinagawang Adopt a Family program na ito ay isa sa mga aktibidad ng kapulisan sa selebrasyon ng 30th Police Community Relations Month ngayong Hulyo. Ito ay upang ipakita ang patuloy na suporta ng kapulisan sa mga nangangailangan at upang mas mapalakas ang kanilang relasyon sa komunidad. Taus-pusong nagpapasalamat naman ang mga benepisyaryo sa kanilang natanggap na tulong. Bawat tinabing mga tela, may kwento gaya na lamang ng mga habi ng Ifugao na tinampok sa Ipakabsat Regional Trade Fair, Only the Best from the Cordillera sa Mandaluyong City. Sa pamamagitan ng collaborative project sa pangunguna ng pamahalaang panlalawigan ng Ifugao, LGU Alfonso Lista, DTI Ifugao at Philfida ay nakakaproduce sila ng bulak. Ang mga inaning bulak ay dinadala sa Ilocos Sur kung saan ito ay pinoproseso bilang threads. Sa Impakabsat ay nagkaroon ng demonstrasyon si River Bumilak Marcelino ng Abelias House of Arts gamit ang nasabing threads. Grabe no Robert, grabe ang pag-ulan ngayon dito sa Baguio City. Kaya wag natin kalimutan magdala ng mga payong sa ating bag. Tama ka dyan, Presel, kaya ingatan natin ang ating mga sarili at magsuot ng mga makakapal na jacket.
Yan lamang po ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region at sa X-App, PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Robert Magsilang. At ako naman po si Fresel Jane Lanuza, Naimbag ang Malim.